magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Elenita Kaskasan and family, Regacho family, Panlaki family, Dorado family, at Wilma Domingo. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Emelita and Amelito Sevilla, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Catalina Alba, Mardy Agtarap, Angelina Ricafrente and family, Arquisha, Arqueroy, Mark Ruel, Linda Verar, Corazon Muyot at Rita Mapayaw. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat at Rosalinda Verar. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt, Marcus, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony Anlona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Tomas Soylo Mabana III at Concepcion Ramirez. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Hala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at siyamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, Amen. walhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Maria, alas sa umaga, ay tinangi ka, ang iyong liwanag at takdang lulupi, ay sa tanas ng
iyong tungkol kami nananambigan at ang lupa iyong tinapakan. Tulong mo'y ilawin sa amin, Maria, ngayon at sa amin kamatayan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinaraman ka namin. Sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kaburihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit.
Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bukod na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kahitaasan, papuri sa Diyos. Ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulog sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, sa kahitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Papuri sa Diyos, sa kahitaasan, papuri sa Diyos, sa kahitaasan, papuri. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na birheng ipinaglihing walang minanang kasalanan at siya'y ibinukod mo para huwag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat. Pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makatulog sa iyong harapan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki,
Bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain, tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, sa iyong ginaway may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae, laging mag-aaway. Binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Iba ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawi sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawi sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit, at sa puon ay alay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay. Nahayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel. Lubos niyang tinupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila, at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pagkikipag-isang ito, nirang niya tayo bago pa ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Mangyari ito nang kami hirangin niya noon pang-una. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo
at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay napupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pagdiriwang po natin ngayon ng dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria o Immaculada Concepcion. Sabihin nyo nga po, Immaculada Concepcion. So yung immaculate, no? Immaculate kalinis-linisan. No, ito ay isa sa 4 na dogma patungkol kay Maria na ipinapaalam ng simbahan at idinideclare ng simbahan na dapat nating sampalatayanan, bahagi ng ating paniniwala na si Maria ay ipinaglihi ng walang kasalanan. Na sa sinapupunan pa lang ng tiyan ng kanyang ina na si Ana, no, si Santa Ana, ay pinuspos na siya ng Espiritu Santo, pinagkalooban ng biyaya na siya ay hindi madungisan ng manang kasalanan na dulot ng pagsuway ng unang tao. Dahil si Maria ay inihahanda para sa katuparan ng pangakong kaligtasan na ipagkakaloob din ng Diyos. Ang kanyang magiging anak ay anak ng kataas-taasan, kaya't nararapat lamang na yung vessel, yung paglalagyan, yung sinapupunan na paglalagakan nitong sanggol na si Jesus ay maging malinis. Kaya nga, bukod kang pinagpala, no? Blessed are you among women. At sinabi din ng anghel, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Ikaw ay pinagpala para maging ina ng anak ng Diyos. Ganun kahaba, no? Ganun katagal sa oras at panahon ng tao. Nasa simula't simula sa aklat, no, ng Genesis ay doon na rin nagsimula ang plano ng Diyos na mailigtas ang tao. Kaya kadalasan po, no, kung papansinin po ninyo, ang ating kasalanan nagsisimula lagi sa pagsuway. Yung disobedience. Yun yung, hindi yung, kung sa unang pagbasa narinig natin yung pagtuturuan, no? Tinuro nung lalaki yung babae, tinuro ng babae yung ahas, turuan. Pero hindi doon no? Ang kasalanan na pumasok ay kasalanan ng pagsuway. Kaya po, 'di ba, kapag nagdadasal tayo ng Angelus, yung orasyon sa mga matatanda dito, no? Hindi ko alam kung bakit napabayaan natin yung ganitong paalala na kapag naririnig natin ang kalembang, ang pagkalembang, tanda uhudyat na tayo po ay mag-uurasyon, tayo po ay magdarasal. Kaya mula doon sa unang pagbasa sa aklat ng Genesis, yung kwento tuloy-tuloy. No? Tuloy-tuloy na gumagawa ng paraan ang Diyos ng mailigtas ang tao, samantalang ang tao patuloy din sa kanyang pagbagsak, patuloy sa pagsuway, kung kaya't maraming problema ang pinagdaanan o pinagdaanan. At pagkatapos nun, dito sa puntong ito, nang sabihin ni Maria sa anghel, ako'y alipin ng Panginoon,
huminto ang oras, huminto ang kwento, dahil ito na yung pagsisimula ng bagong kabanata ng kwento ng kaligtasan. Kaya tayo humihinto. Kapag kalembang, hinto tayo, magdarasal. Inaalala natin yung pag-anunsyo o yung announcement ng anghel kay Maria at inaantabayanan natin, susunod ba si Maria? Sasagot ba si Maria? At sa dulo, sinabi, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Diba? Napakaganda ng kwento ng ating pananampalataya. Tapos ang kwento ng kasalanan ng tao na pagsuway, ngayon ay dahil sa pagsunod ni Maria, nagbuklat tayo ng bagong kabanata ng ating pong pananampalataya. Sabihin niyo nga po, salamat Maria. Hindi ito naging madali para kay Maria. Pero ito kasi ang biyaya ng Diyos para kay Maria. Biyaya ito Yung mapili siya na maging ina ng Diyos, yun ay isang napakalaking biyaya na may kaakibat na responsibilidad. Sabihin niyo nga po, biyaya. Sana po makita rin ninyo, no? Kasi ang pagdiriwang natin ng kapistahang ito o dakilang kapistahan ay hindi lang basta magdiwang tayo, kundi tayo rin ay mapaalalahanan. Nakatulad ni Maria, tao din siya. Dumaan sa kung anong pinagdaraanan natin, marahil may mga pagkakataon din na gumagawa ng paraan, nagtatrabaho para may makain din. Tao din siya at nanatili siyang tao. Hindi siya ginawang Diyos dahil lamang siya ay ina ng anak ng Diyos. Nanatiling tao. Pero kinaya niyang sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Kinaya niya na ang plano ng Diyos ang mangyari sa kanyang buhay at hindi ang kanyang plano. Diba sabi sa Ebanghelyo, nakatakda na yan ikasal kay Jose? May plano yan. Pinaghahandaan na nila. 1 taon niyang pinaghahandaan. Pero ngayon biglang sumulpot ang anghel, ito ang plano ng Diyos. Yan ang biyaya niya. Sana makita din natin kung ano ang biyaya na ipinagkakaloob o ipinagkaloob na ng Diyos sa atin. Sa inyo po ng mga nanay, sana makita ninyo, yan ang biyaya sa inyo ng Diyos. Maging ina. Hindi ko alam kung anong naging ang inyong mga anak. Pero biyaya yan ng Diyos. Sa mga tatay, biyaya ng Diyos na kayo ay ginawang ama. Kung ano man tayo, ano man ang katayuan natin, sana mas mag-focus tayo dun sa biyaya na ibinigay sa atin. Ang biyaya ng Diyos, sabi nga, ay hindi lang sa usapin na yumaman ka, piniyayaan ka ng Diyos. Marami kang pera, marami kang naipundar, marami kang material na bagay. Yun yung nasa isipan natin na biniyayaan tayo ng Diyos. Pero may mga bagay na hindi mo makikita. May mga bagay na hindi matutumbasan ng anumang material na bagay na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Yung buhay natin, biyaya ng Diyos. Yung panibagong taon, sa bawat taon ng buhay natin, biyaya ng Diyos. Anong meron si Maria? Si Jesus. Nung sabihin ba ng anghel kay Maria, ikaw ay maglilihi, magiging ina ka ng anak ng Diyos? Kasunod ba nun? Umulan ba ng ginto? Umulan ba ng maraming pera? Bumagsak ba sa langit ang maraming kayamanan? Hindi. Kasi hindi yun. Yung nasa kanya sa Jesus, yun na yung pinakamahalagang
biyaya na mayroon siya. At yun yung patuloy niya namang ibinibigay sa atin. Si Jesus. Nga lang, hindi ko alam kung Jesus ba ang gusto natin o pera pa rin ang gusto natin. Yung kaya tayo nagnunubina, kaya tayo nagdadasal, kaya tayo nagdidibosyon para sa pera na naman. Maraming pera. O yung iba sa inyo, gusto pa rin bumata, tumeksi, gumanda, gumuwapo. Wala na eh. At hindi mo nga kakailanganin. Kung nasa atin si Kristo, hindi mo kakailanganin yung mga iniisip mong mga bagay na dapat mayroon ka para maging masaya ka. Tinagawa yan at ipinapakita yan sa atin ni Maria na nanatiling simple, nanatili sa kanyang kababaang loob sa pamumuhay ng may kasimplihan at sumusunod sa utos kung ano ang plano ng Diyos para sa kanya at para sa kaligtasan ng lahat. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, pagpapalain ka ng Diyos. Nasa sa atin na yan, no? Yung disposition mo sa buhay, no? Kung tingin mo ba hindi ka pa rin pinagpapala, hindi ko na alam. Pero nakakatiyak tayo, dapat pinagpala na tayo ng Diyos, kaya maging masaya tayo sa ating buhay araw-araw kasama si Maria. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa kalinis-linisang paglilihi sa kanya, nahahayag si Maria bilang ikalawang Eva. Siya ang bagong simula ng Diyos para sa ating lahi. Sa ating pagpaparangal sa kanya sa araw na ito, samahan natin siya sa pananalangin sa ating Ama at Lumikha. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway lumagong patungo sa kaganapan ni Maria, ang atin hantungang at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pananalangin at pagtitikas sa kasalanan, marating nawa ng mundo ang panahon ng kapayapaan na siyang tagumpay ng puso ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may busilak na puso, naway magtaguyod ng matuwid na pamumuhay at pagkakasundo sa buong lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway tulungan ng atin paglalakbay ni Maria na napupuno ng grasya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magdiwang ng walang katapusan kasama ni Maria at ang mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggali ng mga may sakit
at ang mga kaluluwa ay nihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang handog na nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana. Ngayong dakilang kapisahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan. Kami mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos sa kinalulugdan upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa kanya mababanaag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan, laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa mahal, anak mong mahal, na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen nga'y iyong inilaang maging katuwang at tuwaran sa katapatan.
Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, namin mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, namin mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwan nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariang Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos po ng misa ay magkakaroon po tayo ng prosesyon para sa ating pong pagbibigay parangal sa dakilang kapistahan ng Kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. iyukunin niyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang maringal na pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa, kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Pakinggan mo at di naming mga panalangin kay Jesus na kalikasan namin. Pag-ibig mo kay tamis, ipadama mo sa amin.